Ayan guys, isang simpleng tutorial lang ito guys ha. Magre-refresh lang tayo ng makina ng motor. Sniper 150. Paano nga ba ibabalik sa dating lakas yung ating motor? So medyo matagal na kasi. Kailangan natin siyang i-refresh. Linisin lahat mga parts nito. Valve seal, palitan, valve grind, linisin lahat-lahat. Saka palitan ng piston ring. Tapos i-adjust ang kanyang valve tappet. So yan guys, let's go! Panoorin nyo guys hanggang sa dulo. At step by step ko pong ipapakita sa inyo ang dapat gawin at kung paano ito ibubuo. Ayan yung bore. Ayan, halos magkapareho nga pala talaga sila ng NMAX Ayan yung kanyang bore. Ayan. Yung cam. Ayan, sa head, may similarity sila. Valve. Ayan yung valve. So yan, basic tutorial lang to guys. Paano natin ibuo to. Sniper 150. Ayan o. Ayan, throttle body. Sniper 150 2016 model. Ayan. Wala na to, refresh. I-refresh lang to kasi sa sobrang kumbaga, sobrang tagal. Ayan siya, yung kanyang cylinder head gasket. Ayan yung bakal. Ayan yung price. Ayan, Yamaha. Palit piston ring. Ayan siya guys. 475. Tariyo halos pa rin yung max sa presyo. 4 na piraso. Valve seal. Ang tatak. So ito bago nga pala ikabit yung kanyang piston ring na bago. Kailangan malinis na malinis yung kanyang piston. Yung mga butas-butas dyan is kailangan yung linisin talaga. Tusok-tusokin yan. So yan, ang pagkakabit naman ng kanyang piston ring is ganyan. Yung mga marking guys is banda dito sa harapan nakikita dapat yung kanyang mga markings. So yan, so medyo isusom, medyo malabo guys. Ayan hindi gaano exhaust bandang ibaba. Ayan, may exhaust. And then ito kailangan siyang i-valve grind para sumikip talaga walang singaw. Boss, masabi mo boss? Okay kayo. Ayan, gamitan siya ng grinding compound. Yung fine ang gagamitin natin dyan, yung pinakapinong-pino talaga para swabe, bumalik talaga siya sa dati. Ayan, spoke grinder. Yan, ganito talaga ang gagawin nyo guys, linisin nyo talaga lahat, Tapos ito yung kanyang thermostat. Ayun, pansin nyo guys, yung kanyang thermostat, nangungulangot yung mga gilid-gilid, Ayan, pansin nyo. Alam niyo yung dahilan yan, yung nagdadagdag lang kayo ng coolant. Yan yung cause niyan, kaya nangungulangot, Isang malaki ang chance nyo dyan guys, na mag-overheat ang makina. Kasi nga, ayan, mababarahan yung mga butas niyan guys, yung mga butas-butas. Papunta sa kanyang head, yung coolant. Babara, hindi papasok ng maayos. Kaya kailangan nyo talaga yang linisin. So ngayon guys, pag nagpalit kayo ng coolant, dapat lahat na. Para sigurado kayong malinis lahat. Siya rin yung may-ari ng motor. May kulangot. May kulangot. Ito na nga pala guys, pinapalitan na natin ng valve seal. Basic tutorial lang to guys, para lang to sa mga baguhan, para magkaroon kayo ng kaunting idea. Lalo-lalo na pala sa mga bibili ng mga second hand na motor, Ayun, kailangan yung i-refresh talaga. Pabuksan nyo, huwag nyo na antayin pa na lumala yung sira or ano man diyan. Huwag na kayo magreklamo. Alam nyo naman basta second hand talaga, So, kayo nang bahala. Sagot nyo na yung mga yan. So ayan, ito nga pala yung kanyang valve lock sobrang liliit talaga. So ayan, pag inilagay nyo po yung spring na yan, meron pong yung palatandaan hindi po pwedeng magkabali-baliktad. So ingatan nyo rin po pagkakabit ng valve lock kasi tatalsik po yan. Pag tumalsik yan, hirap hanapin yan. Ayan, DIY lang po yung ginamit namin na pang push para ma-lock yung kanyang valve lock. So yung T-range na 12 ang gamit yan number 12 na T-range. Spark plug si Migo. Spring hindi dalom. Lahat na naka-green. Badang itaas. Green. Ayan. Yung plane na sa baba. Green. Blue tong yung color. Sa taas niya.
Ayan nga pala, no, para masigurado po natin na lapat na lapat po yung valve lock niya. Ayan, pagkatapos natin may ikabit, kailangan po natin pukpukin, ano? Ayan, pukpukin po yan. Para masigurado natin na lapat talaga siya, hindi siya mababaklas. Ayan na, nasimbol na. Kailangan ng filler gauge. Walang filler gauge, anong gamit? Peeling gauge. Peeling gauge kasi walang filler gauge. Peeling gauge. Ayun o. Ano yung pila niya dapat? Gis. Tapos size 16. Kung sa filler gauge 6'8 man na ba yung isa ginabutang ko. Diba sa depende sa filler gauge kay may 4-5 man. So ayun, sana naunawaan niyo yung mga sinasabi namin, ano. Pero sa totoo lang, hindi po basta-basta yan na dapat expert po kayo pag gumamit ng filler gauge. Magkaiba sila nung Inmax. Yung sa Inmax may spring dito. At yung ganitong spring sa Inmax, intake o exhaust ba to? May spring. Pero halos pareho talaga. Halos pareho sila. So ito, kailangan maingat po tayo, ano, sa pagkakabit ng kanyang bore, ano. Kasi baka mamaya pilipit yung mamilipit yung mga piston ring, ano. So kailangan lagyan natin ng kaunting langis para pampadulas, para hindi siya ganun katigas ipasok. Ayan. Ayan, nakatap po yan. Ayan po yung itsura ng piston pag nakatap. Tapos ito, lagi yung tatandaan, ano. May guide po yan. Diyan sa ilalim, ano, yan. Yung kanyang roller guide. Ito nakapix. Ayan, ito lang sa kanyang timing chain. So ayan po uli, ilagay nyo yung kanyang cylinder head, gasket, yung bakal. So ayan, nakatap na po. Kitang-kita nyo po yung marking, ano, yung tuldok. Ayun, nasa exhaust. Ayan, sa may bandang tambutso po. So yan, ingatan din po pagkakabit nitong kanyang head na mismo, ano. Baka mabali po yung plastic na yun. Nababali po yun. Kaya ingatan po natin. Ano, kailangan may alalay po tayo yan. Maghahawak nung kanyang timing chain. Ano, ilulusot po yung timing chain doon sa ano mismo, sa may lagayan ng cam sprocket niya. So hindi ako makalipat, ano, hindi ko ma-video kasi ano, nakaharang po yung mekanikong gumagawa. So mamaya na lang, ano, lilipat ako doon. So yan na po. Naikabit na po. Dapat lapat na lapat. So ito po yung itsura niya. Ayan guys, yan po yung itsura ng nakatap na cam. Gumagalaw, dapat gumagalaw po yung ating cam. Palatandaan po na nakatap yan. Nakatap talaga siya. So ayan, ilalagay na po yung kanyang cam sprocket. Ayan. Pero bago yan, kailangan po luwangan yung kanyang timing chain. Ayun, luwangan po yung lifter ng kanyang timing chain. Tapos dito po, sisilipin nyo po yung kanyang timing mark. Ayan, dyan, mayroon pong timing mark yan. So, hindi na po kita sa video, no? Kasi, kailangan pa po natin ng flashlight. So, wala kaming flashlight, ano? Pero basta, makikita nyo po sa flywheel nyan, liter T. Liter T. Dapat, naka-liter T po yun. Nakikita po yung T. Tapat na tapat talaga sa butas, ano? Tapos, pag nagtapat na yung liter T, pag nakita nyo na yung liter T, dapat tignan nyo dito sa bandang itaas. May guide po yung kanyang cam sprocket. Ayan po yung guhit na yan. Ayan, paitaas, ano. Ayan, may guide din po na parang may siwang doon sa taas ng head. Ayan po yung dire-diretso, ano. Ayan po yung nakatap talaga. Ayan, yan, dire-diretso pataas. Yung guhit, tapos mayroong ito, yan. Yung may kanal, ano. Guide po yan yung nakatap. So, ayan lang po guys. Higpitan nyo na. Lahat-lahat, ano. Pag nagawa nyo na yan. So, yan, check nyo, double check nyo lahat-lahat. Dapat mahigpit bago po natin takpan. Higpitan lahat ng mga bolt sa itaas, yan, sa head. Yan. Dapat, ano, kontrolado po ninyo, ano. Wala po tayo gamit na, ano, kasi torque rings. So, ayan na po yung kanyang water pump. Ayan. Dapat nakapasok din yung kanyang guide. Ano, may guide po yan, yung bolt kanina na inilagay. Yung pinanghigpit doon sa kanyang cam sprocket, ano. May guide po yun. So, ayan, yung kanyang thermostat. Dapat nakakabit na lahat. So, ayan, yan lang guys, yung mga ano natin, ano, simple na siguro yung iba. Hindi ko na kailangan pang ipakita sa inyo, ano, kasi basic na talaga to. Lagi naman ninyo nakikita siguro yung mga yan pag nagpapalinis kayo ng kanyang mga throttle body. So, kung nagustuhan nyo nga pala ang aking video, ano, don't forget to subscribe guys. Please! Hello guys, thank you for watching guys.